Pinapaalala sa ating Jesus sa pamamagitan ng ating Ebanghelyo ngayon na maging tapat tayo sa ating mga pananampalataya at ibahagi ang mabuting balita sa ating kapwa. Si Jesus na nagbigay ng tagubilin sa kanyang mga alagad bago siya umakyat sa langit. Inutusan niya silang humayo, gumawa ng mga alagad sa lahat ng bansa at bautisuhan sila. Bilang isang Kristiyano, palagi natin tandaan na hindi sapat ang maniwala lamang kay Jesus. Hindi tayo ay tinatawag na ibahagi ang kanyang pagmamahal at mag-aral sa iba sa pamamagitan ng ating salita at gawa. Kaya sa bawat pagsubok, dapat natin tandaan na nilayin ang Diyos para sa atin. Ang kanyang pangako na siya ay laging kasama natin ay nagbibigay ng pag-asa at lakas upang magpatuloy tayo sa araw-araw. Ating isama sa ating mga panalangin ang mga nagdiriwang at magdiriwang ng kanilang mga kaarawan na sina Richard Musano, Celeste Jean Salas, Marino Pastrana, Sabrina Ali Lebres, Rejan Villavicencio, Canilia Haziel Labosta. Magsitayo po tayo lahat at ating awitin ng pambugan na awit. Tayo po lahat sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang Panginoon ay sumayo. At sumayo. Tayo po'y manalangin. Makapangyarihang Diyos, lahat ng puso ay nakahayag sa iyo. Lahat ng nasa hangarin ay nababatid mo at walang limit na naliligid sa iyo. Linisin mo ang aming mga puso sa pamamagitan ng iyong Espiritu Santo
upang kami tapat na umibig sa iyo at marapat na pumuri sa iyong banal na pangalan sa pamamagitan ni Kristo ang ating Panginoon. Amen. Pakinggan po ninyo ang sinasabi ng ating Panginoong sa Jesucristo. Ibigin mo ang iyong Panginoong Diyos ng buong mong puso, ng buong mong isip at ng buong mong lakas. Ito ang una at dakilang utos ng pangalawa ay tulad ng una. Ibigin mo ang iyong kapwa tulad ng iyong sarili. Sa dalawang utos na ito ay nababatay ang buong kautusan at ng mga propeta. Magsinuhod po ang lahat. Sabay-sabay po natin pagsisihan ng ating mga pagkasala sa Diyos, ganoon din po sa ating kapwa. Humingi mong isa sa iyo, Diyos, na mapangyarihan sa lahat ng mga santo at sa isa't isa. Nang kami nagkasala sa aming mga naisip, sa aming mga nasabi, sa aming mga nagawa sa kaligtaan namin gawin, at ito'y sarili naming kamalian. Kaya sinasama namin sa iyo, Diyos, na kaawaan kami, at sa lahat ng mga santo, na ipagalangin kami sa iyo, Panginoong Diyos. Amen. Kaawaan nawa kayo ng mapangyarihang Diyos, patawarin kayo ng inyong mga kasalanan, at patnubayan kayo sa buhay na walang hanggan. Sa pamamagitan na Jesucristo ng ating Panginoon. Amen. Magsitayo po ang lahat. Luwalhati sa Diyos sa kahitasan. Bye.
Tayo'y manalangin. O Diyos na aming Ama, ipinahayag mo sa sanlibutan ng iyong kahangahangang misteryo noong isugo mo sa amin ang nagkatawang taong salita upang magturo ng katotohanan at ang Espiritong tagapagkaloob ng buhay. Loobin mong sumasampalatayanan namin ang katotohanan na ang tatlong persona ng iisang Diyos at sambangin ang kanilang kaisahan. Alang-alang sa anak mong si Jesucristong aming Panginoon na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Tayo nalangin, makapangyarihan at lamang ng Diyos. Kami ko'y nagpapasalamat sa pagkataon na ikaw na muli mo kami tinipon dito sa iyong bahay panalanginan upang sa gawa ito pinakamataas na pasalamat sa iyo para sa lahat ng mga biyayang ipinagkaloob sa amin at lahat ng biyayang kamay. Ganoon din po sa lahat na napapasalamat lalo na sa mga nagdiriwang at magdiriwang pa ng kanilang mga karawan na sina Richard Bagsano, Celeste J. Sales, Mario Pastrana, Sabrina Ali Libres, at ganoon din po kay Regian Villavicencio. Nanawa ko Diyos, patuloy mo silang pagkalooban ng maraming karawang-karawan sa kanilang buhay at patuloy mo nawa silang ingatan sa pamamagitan ng iyong Espiritu Santo. At ang lahat ng ito sa pamamagitan ng Jesucristo ang aming Panginoon. Amen. Tayo manalangin, O Diyos, na puno ng awa sa aming patuloy na palitipon sa pagdiriwang ng kanilang misa. Amin din po itinatulog sa iyong harapan na kaawaan mo nawa ang aming mga kapatid na iyong karamdaman. Pagkaloob mo sa kanila ang kadalingan at kapaganoon din po ang karatagan ng kanilang mga kalooban. Lalo na sa lahat ng may mga karamdaman at sina Maylin Villavicencio, Rodi Salodes, Padre Regniano, Dolores Saricamia, Ana Maripa at yan din po kay Evelyn Pagano. At ang lahat ng ito ay sumugitan na Jesucristo ang aming Panginoon. Amen. Magsubo lahat. Sa unang pagbasa, pinapakita kung paano nalikha ng Diyos ang mundo at ang lahat ng naririto sa loob ng 6 na araw, at kung paano siya nagpahinga sa ikapitong araw. Subalit sa kabila nito, hindi natin napapansin na ang bawat biyaya na ating tinatamasa ay regalo mula sa Diyos. Ang hangin na ating nalalanghap, ang tubig na ating iniinom, at mga pagkain na ating tinatamasa ay bahagi ng kanyang biyaya. Kaya nawa, palagi nating paglingkuran ang Panginoon at pahalagahan ang kanyang mga rikha bilang tanda ng ating pasasalamat at pagmamahal sa Kanya. Atin pong pakinggan ang unang pagbasa. Ang unang pagbasa mula sa Aklat ng Genesis, Kabanata 1, nagsisimula sa talata 1 at magpapatuloy sa Kabanata 2 hanggang talata 4. Nagpasimula ay nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Ang lupa ay walang hugis o anyo. Dilim ang bumabalot sa kalaliman at tumikilos ang Espiritu ng Diyos. Sa ibabaw ng tubig, sinabi ng Diyos, magkaroon ng liwanag at nagkaroon nga. Nasiyahan ng Diyos na ito'y mamasdan. Pinagtugot niya ang liwanag at ang dilim. Ang liwanag ay tinawag niyang araw, at ang dilim naman ay tinawag na gabi. Lumipas ang gabi at sumapit ang umaga, iyon ang unang araw. Sinabi ng Diyos, magkaroon ng kalawakan maghahamid sa tubig upang ito'y magkahiwalay. At nangyari ito. Ginawa ng Diyos na bumagitan ang kalawakan sa tubig na nasa itaas at sa tubig na nasa ibaba. Langit ang tinawag niya sa kalawakan. Lumipas ang gabi at sumapit ang umaga. Iyon ang ikalawang araw. Sinabi ng Diyos,
Magsama-sama sa isang dako ang tubig sa silong ng langit upang lumitaw ang lupa. At nangyari nga ito. Tinawag niyang lupa ang tuyong bahagi at dagat naman ang nagsama-samang tubig. Nasiyahan siya na ito ay mamasdan. Pagkatapos sinabi ng Diyos, magkaroon sa lupa ng lahat ng uri ng tumutulong halaman, nagkakabinhi at mga punong namunga. At nangyari ito. Tumubunga sa lupa ang kayong mga halaman. Nasiyahan siya na ito ay mamasdan. Lumipas ang gabi at sumapit ang umaga. Iyon ay ikatlong araw. Sinabi ng Diyos, magkaroon ang mga tanglaw sa langit upang mabukod ang araw sa gabi. Ito ang magiging patayan sa bilang ng mga araw, taon at kapistahan. Mula sa langit, ang mga ito ay magbibigay ng liwanag sa daigdig. At ganyan nga ang nangyari. Nilikha ng Diyos ng dalawang malalaking tanglaw. Ang araw upang magbigay liwanag sa maghapon, at ang buwan upang tumanglaw kung gabi. Nilikha niya ang mga bituin. Inilagay niya sa langit ang mga tanglaw na ito upang magbigay ng liwanag sa daigdig. Tumanglaw kung araw at gabi, at magbukod sa liwanag at dilim. Nasiyahan ng Diyos na ito'y kanyang mamasdan. Lumipas ang gabi at sumapit ang umaga. Iyon ay kaapat na araw. Sinabi ng Diyos, magkaroon sa tubig ng maraming bagay na may buhay, at magkaroon din ng maibon sa himpapawid. Nilikha ng Diyos ang mga nabuhala sa dagat, at lahat ng bagay na nabubuhay sa tubig. Gayon din ang lahat ng uri ng ibon. Nasiyahan ng Diyos na ito ay mamasdan. Pinagbala niya ang mga ito at sinabi, magpakarami ang lahat ng bagay na nabubuhay sa tubig at punuin ang karagatan. Magpakarami rin ang mga ibon at punuin ang daigdig. Lumipas ang gabi at sumapit ang umaga. Iyon ay ikalimang araw. Sinabi ng Diyos, magkaroon ang lahat ng uri ng hayop sa lupa. Maamo, mailap, malalaki at maliliit. At kaya nangyari. Ginawa nga niya ang lahat ng ito. At ay siya nung ito ay kanyang mamasdan. Pagkatapos sinabi ng Diyos, ngayong likhain natin ang tao ayon sa ating larawan, ayon sa ating wangis, sila ang mamamahala sa mga isda, sa mga ibon, sa himpapawid at sa lahat ng hayop. Maging maamo o mahirap, malaki o maliit. Nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kanyang larawan. Sila ay kanyang nilalang na isang lalaki at isang babae. At sila ay pinagpala niya. Sinabi niya, magpakarami kayo at punuin ninyo ang inyong mga anak, ang buong daigdig, at kayo ang mamamahala nito. Binibigyan ko kayo ng kapangyarihan sa mga isda sa tubig, sa mga ibon sa himpapawid, at sa lahat ng mga hayop na nasa ibabaw ng lupa. Ibinibigay ko rin sa inyo ang lahat ng uri ng halamang nagkakabini at mga buwang kahoy bilang pagkain niya. Ang lahat ng halamang lupian ay ibinibigay ko naman sa lahat ng hayop sa ibabaw ng lupa at sa lahat ng mga ibon. At ito nga ang nangyari. Pinagmasdan ng Diyos ang lahat ng niyang ginawa at lubos siyang nasiyahan. Lumipas ang gabi at sumapit ang umaga. Iyon ay kaanim na araw. Nilikha nga ng Diyos ang langit at ang lupa at ang lahat ng bagay na naroon. Tinapos niyang likhain ang lahat ng ito sa loob ng anim na araw. At siya ay nagpahinga sa ikapitong araw. Pinagpala niya ang ikapitong araw at itinuring itong banal, sapagkat sa araw ito, siya nagpahinga matapos likhain ang lahat. Yan ito ang pagkalikha sa langit at sa lupa. Ito po ang salita ng Panginoon.
hindi gaya-gaya ni San Pablo, na mamuhay na may pagkakaisa, kapayapaan at pagmamahal. Sa panahon ngayon, maraming dahilan upang magkaroon ng kalita at hindi pagkakaunawaan, lalo na sa ating pamilya at kapwa. Kaya naway maging instrumento tayo ng pagkakaisa at pagmamahalan saan man tayo naroroon, at hayaan natin gabayan tayo ng Diyos sa ating pakikitungo at paghahatid ng mabuting balita sa ating kapwa. Ating pong pakinggan ang ikalawang pagbasa. Ang ikalawang pagbasa ay mula sa ikalawang sulat ni San Pablo sa mga taga-Korinto. Kabanata 13, nagsisimula sa talata 11 hanggang talata 13. Mga kapatid, paalam na sa inyo. Sikapin ninyong maging ganap at sundin ninyo ang mga payo ko. Magkaisa na kayo at mamuhay ng payapa. Sa gayon, sa inyo ang Diyos ng pag-ibig at kapayapaan. Magbatian kayo bilang magkakapatid na nagmamahalan. Kinukumusta kayo ng lahat ng mga kabilang sa sambayanan ng Diyos. Naway sumaiyo lahat ang kagandahang loob ng Panginoong Jesucristo at ang pag-ibig ng Diyos at ang pakikisama ng Espiritu Santo. Ito po ang salita ng Panginoon. Tayo lahat bilang sa banal na Diyos. Ang mabuting balita ng ating Panginoong sa Jesucristo ayon kay San Mateo. Sa Kabanata 28 na sisimula sa talata 16 hanggang talata 20. Luwalhati sa iyo, Panginoong Jesucristo. Ang 11 alagad ay nagpunta sa Galilea, sa bundok na itinuro sa kanila ni Jesus. Nang makita nila sa Jesus, siya'y sinamba nila, bagamat may ilang nag-alinlangan. Lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, ibinigay niya sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Kaya humayo kayo
at gawin ninyong alagad ko ang lahat ng bansa. Bautismuhan ninyo sila sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. At turuang sumunod sa lahat ng ipinag-uutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoong sa Jesucristo. Pupuri sa iyo, Panginoong Jesucristo. Magsiupo po. Kaya humayo kayo at gawin ninyong alagad ko ang lahat ng mga bansa. Sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Sa ating pagtitipon dito ngayon ay tayo ay naikiisa sa pagdiriwang nitong banal na misa. Ang pinakamataas natin po pasalamat sa Panginoon. At sa ating pagtitipon ngayon ay narinig natin ang ating banal na ebanghelyo na kung saan isinugo ng ating Panginoong si Jesus ang kanyang mga alagad. Tulad sa pagdiriwang ng banal na misa, bago matapos ang banal na misa ay tayo inuutusan, humayo kayo at patuloy ninyong ibigin at paglingkuran ang Panginoon. Yun yung pinaka-last part at ganoon din sa ating banal na ebanghelyo. Bago ang ating Panginoon ay umalis sa sanlibutan ay ito din yung kanyang ipinagubilan sa kanyang mga alagad. Humayo kayo at gawin ninyong alagad ko ang lahat ng bansa. At sa ating pagtitipon dito ngayon ay meron tayong tatlong mahalagang mga bagay na kung saan kinakailangan natin pagninilayan. So, bigyan natin ng pagpapahalaga. Una ay tayo'y tinawag kahit merong pag-alinlangan. Mga kapatid, hindi kinakailangan na ang tayo, pag tayo tinatawag, ay magiging perfecto. Walang taong perfecto. Hindi tayo yung tinatawag ng Diyos upang sumasampalataya sa kanyang dakilang kapangyarihan. Tayo yung magtiwala sa Kanya. Kung ating balikan yung ating banal na ebanghelyo, nung itinuro ng ating Panginoon na sila pumunta sa Galilea, sa bundok na itinuro na sa kanila ni Jesus, doon nila nakita ang ating Panginoon. Sinamba nila, ngunit merong ilan na nag-alinlangan. Ganun din tayo sa buhay natin. Hindi lamang ilan, hindi halos lahat. Merong may pagkakataon na tayo talaga ay nag-alinlangan. Bakit? Dahil tinitingnan natin yung kapasidad sa ating mga sarili. Ako ba'y nararapat? Halimbawa, tulad ng programa ng ating diocese, kayo isang lay minister. Lagi natin tinitingnan kaagad yung ating mga sarili na. May kakayanan ba ako? Nararapat ba ako magiging lay minister? O kahit magiging lektor dito sa ating parokya? Lagi natin tinitingnan na sapat kaya ang aking kakayanan? Nararapat ba ako magiging lektor? Ganon din minsan kaya nung kami tinawag, ay kahit kami mismo o kahit aming mga pamilya ay magsabi, ano kaya? Nararapat bang maging pare? Nararapat bang maging bikol? Andun yung mga pag-alinlangan. Andun yung mga doubt sa ating mga sarili. Pero, ipinapakita dito sa atin na tayo'y tinawag ng Diyos kahit tayo'y nag-aalinlangan. Bakit? Dahil lahat ng tao ay merong tinatawag na negative side. Pero ma-overcome natin ito sa pamamagitan ng ating pagsunod at pananampalataya natin sa Diyos. Kaya kahit sa ating pagsimba, dapat buo yung ating sarili. Kung may nakikita natin na minsan ay tinutuligsa, ay dapat nandun yung ating pananampalataya na ito yung nararapat. Hindi man ako perfecto, ang mahalaga ay tayo'y patuloy na naglilingkod sa Diyos. Hindi tayo perfecto.
Walang taong perfecto, maliban lamang yung pangalang perfecto. Ano? Tayo ay mga nabubuhay sa mga pagiging makasalanan. Pero ang pinakamahalaga sa lahat ay unti-unti mo nilabanan ang pagiging makasalanan sa pamamagitan ng iyong pagpilingkod sa Diyos. Pangalawa, na kinakailangan nating paghinilayan ay tayo'y tinatawag ng Diyos upang isugo. Yung binanggit sa ating banal na ebanghelyo, sinasabi niya rito na humayo kayo at gawin ninyong alagad ko ang lahat ng bansa. Sa pamamagitan ng ano? Tayo sinugo ng Diyos na ipalaganap ang mabuting balita. Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Ito yung utos ng Diyos sa atin. May ipakita natin ito sa pamamagitan ng ating mga gawa. May ipakita natin ito sa pamamagitan ng pamamahala ng ating sa loob ng ating tahanan. May ipapakita natin ito sa social media. O may ipakita natin ito sa lahat ng dako ng bansa. Sa lahat ng dako ating ginagalawan. Diba? Sa ating tahanan, dapat ay ipakita natin yung pagiging isang tunay at tapat na lingkod ng Diyos. Sa social media, dapat namumutawid palagi yung ganda, yung napakagandang mga salita na ibahagi natin sa ating kapwa. Pero minsan, ang ginagamit natin sa social media ay ano nakikita natin sa social media? Mga hinaing, tapos pag magdaing kasi sa social media ay andun yung mga marites, mga marisol, imbis kay pahupain ka, susulat pa, ganito, ganyan. Yun yung realidad. Na instead gamitin natin yung social media para sa napakagandang layunin ang ipamalita na si Kristo'y muling nabuhay. Ipamalita na sa pamamagitan ni Kristo ay magkakaroon tayo ng kaligtasan. Diba? Hindi yung pagbabangayan. Sa tahanan, sa paaralan, sa lahat, sa syudad na ating ginagalawan, dapat ipakita natin na tayo'y sinugo ng Diyos. Humayo kayo, ituro ninyo sa lahat ng bansa at bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama at Anak at ng Espiritu Santo. Ito dapat yung ating ipakita bilang mga mananampalataya. Naway, ito yung isang malaking hamon sa bawat isa sa atin na kung saan dapat natin gampanan ang iniutos ng Diyos. Dahil sa akin sa huli natin misa, humayo kayo at patuloy ninyong ibigin at paglikuran ng Panginoon. Ano yung sagot niyo? Ha? Anong sagot? Anong sagot? Salamat sa Diyos, di ba? Ito yung sign of affirmation natin. Na sa pamamagitan na sa ating paghayo ay tayo'y patnubayan ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diba? At sa ating paglalakbay, ito yung pangatlong mahalagang bagay. Ito yung pangatlong mahalagang bagay sa atin. Na sa ating paglalakbay, hindi tayo nag-iisa. Sinugo tayo, tinawag tayo, hindi para mag-isa, kundi dapat may kasama. Sino yung maging kasama natin? Ang Diyos mismo. Sabi sa ating banal na ebanghelyo, tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Ibig sabihin, hindi tayo hayaan ng Diyos. Hindi tayo pababayaan ng Diyos sa paglalakbay natin sa buhay natin ito. Kaya, kung tayo'y nag-alinlangan, kung tayo'y merong mga hindi pagkakaunawaan, tulad na sa ating pangalawang pagbasa mula sa ikalawang sulat ni San Pablo sa mga taga-Korinto, ano sinasabi niya doon? Taglayin ninyo si Kristo, ipagkasundo kayo nang sa pamamagitan ninyo ay maihayag nakasama ninyo si Kristo. Kaya sana sa buhay natin mga tao, mga kapatid, na sa ating paglalakbay, lagi tayong magtiwala sa Diyos. Huwag yung bara-bara. Kinakailangan na manalangin at hingin ang patnubay ng Panginoon. Dahil ito yung ipinapangako ng Diyos sa bawat isa sa atin. Tandaan ninyo,
ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Sa mga kahinaan, alam natin na kayang palakasin ng Diyos. Kaya sana sa umagang ito, ang pagkatawag ng Diyos sa bawat isa sa atin upang isugo naway may isa sa buhay natin sa pamamagitan ng walang sawang paggawa sa kabutihan, walang sawang pagmamahal natin sa ating kapwa. Kahit tayo ay galit yung iba sa atin, tuloy lamang tayo sa paggawa ng kabutihan. Kaya sana sa lahat ng narito ngayon, sa paikisa natin ditong banal na Ebanghelyo at sa banal na misa ito, naway taglayin nawa sa bawat isa sa atin ang Espiritu ng ating Panginoon na kung saan patuloy na lumubog sa bawat isa sa atin upang maisagawa natin ang kalooban ng Diyos, ang ipamalita ang kanyang mabuting balita. Humayo kayo at gawin ninyong alagad ko ang lahat ng bansa. Pagpalain nawa kayo ng may kapal. Sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Magsitayo po ang lahat. Sabay-sabay po nating sabihin ang sumasampalataya. Sumasampalataya kami sa isang Diyos amang makapangyarihan, Na lumikha ng langit at lupa, at ang lahat na nakikita at di nakikita. sumasampalataya kami sa isang Panginoong Jesucristo, bukod na anak ng Diyos, nagmula sa Ama bago pa nagsimulang panahon. Diyos buhat sa Diyos, liwanag buhat sa liwanag. Diyos na totoo, buhat sa Diyos na totoo. Inianak, inilikha kaysa sa pagka-Diyos ng Ama. Sa pamamagitan niya ay inikala na, na para sa ating mga tao sa ating kaligtasan, ay nalang siya buhat sa langit. Sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo, ay pinakasya ng malalahan ng tao. Ipinako sa krus alang-alang sa ating mga panahon ni Poncio Pilato, nagpakasakit, namatay at inilibing, at muli nabuhay sa itong araw sa pagpala ng mga kasulatan. Umakit siya sa langit at naluglok sa kanan ng Ama, at muli darating ang maluwalhati upang hukuman ang mga buhay at mga patay, at ang kalain niya ay walang hanggan. Sumasampalataya tayo sa Espiritu Santo, ang Panginoon pinapagbigay ng buhay na nagbubuhat sa Ama. Sinasamba siya at naluwalhating kasama ng Ama at ng Anak. Nagsalita siya sa pamamagitan ng mga propeta na nanig kami sa Iglesia ng isa, banal, katolika at apostolika. Naniniwala kami sa isang pinyag sa pagpapatawad ng mga kasalanan at hinihintay namin ang muling pagkabuhay ng mga namatay at ang buhay na walang hanggan. Amen. Magsinhod ang lahat para sa panalangin ng bayan. Manalangin tayo para sa buong Iglesia ni Jesucristo at para sa lahat ng tao ayon sa kanilang pangangailangan. Sa bawat panalangin ng ating pong itutugon, Panginoon, pakinggan mo ang aming panalangin. Ulitin po natin. Panginoon, pwede mo ang aming panalangin. Makapangyarihan at walang hanggan Diyos, itinuro mo sa amin sa pamamagitan ng iyong banal na salita na manalangin at pagpasalamat para sa lahat ng tao. Isinasamo namin ngayon sa iyo na tanggapin ang aming mga panalangin na iniaalay namin sa iyo mga Diyos na kamahalan. Kami nananalangin. Panginoon, pwede mo ang aming panalangin. Idinadalangin namin ang iyong banal at panghalatang Iglesia, lalong-lalo na Iglesia Pilipina Independiente dito sa barangay ng Yuo. Puspusin mo ito ng katotohanan, katwiran at kapayapaan, at ipagkaloob mo sa lahat ng sumasampalataya sa iyong banal na pangalan na magkasundo sa katotohanan ng iyong banal na salita at sama-samang mamuhay sa pagkakaisa at pag-ibigan. Kami nananalangin. Panginoon, pwede mo ang aming panalangin. Bigyan mo ng biyaya ang mga damit ng lahat ng obispo, pari, diakono at mga seminarista, lalong-lalo na si Most Reverend Joel O. Corlares, ang aming obispo Maximo, at si Right Reverend Arnold F. Damaya ng aming obispo Diocesano, at si Reverend Father Andres Matos na aming pari. Sa pamamagitan ng kanilang pamumuhay at pagtuturo,
ay maipahayag nawa nila ng buong matapatan ng iyong tunay na bibigay buhay na salita at mapamahalaan ng iyong mga banal na sakramento, kami nananalangin. Panginoon, pagyan mo ang aming panalangin. Isinasamo rin namin na patubayan mo ang mga puso ng lahat ng namumuno sa pamahalaan ng bayan ito at sa iba't ibang bansa. Lalong-lalo na ang aming Pangulo, ang aming punong lalawigan at ang aming punong bayan kasama ang buong sangguniang bayan. Magpasya nawa sila ng buong talino at may katarungan at mapalaganap nila ang malayang kagalingan ng iyong bayan. Kami nananalangin. Panginoon, pagyan mo ang aming panalangin. Sa sangkatauhan ay pagkaloob mo ang iyong makalangit na biyaya, lalong-lalo na sa nagdiriwang at pagdiriwang ng kanilang kaarawan na sina Richard Magsano, Celeste Jane Sales, Marilo Pastrana, Sabrina Aline Bres, Region Villavicencio, ganon din sa Paris Council. At sa kongregasyong ito, dinggin at tanggapin nawa nila ang iyong banal na salita ng may kababaang loob at masunuring puso at paglingkuran ka na may katapatan sa lahat ng araw ng kanilang buhay, kami nananalangin. Panginoon, pagyan mo ang aming panalangin. Isinasamo namin, Panginoon, sa iyong kagandahang loob, bibigyan lakas at tulungan ng lahat ng nasa ligali, kalungkutan, pangangailangan, may sakit o kapansanan, lalong-lalo na sina Mylene Villavicencio, Rudy Saludes, Father Edwin Lontok, Dolores Ricanya, Evelyn Palcan, at Ana Marie Fa. Kami nananalangin. Panginoon, pagyan mo ang aming panalangin. Inaalaala namin sa iyong harapan ang iyong mga lingkod na sa makabilang buhay, lalong-lalo na kay Priscilla Mendoza, na sumasampalataya kay Kristo. Isinasamo namin ikaw at sa kanila ang patuloy na pagyabong sa pag-ibig at paglilingkod sa iyo. Kami nananalangin. Panginoon, pagyan mo ang aming panalangin. Pinupuri rin namin ang iyong mga banal na pangalan para sa lahat ng iyong mga santo. Bigyan mo kami ng biyaya upang makasunod sa kanilang mabubuting halimbawa at kami, kasama nila yung karpinawa sa ganapan ng iyong banal na kaharian. Tugunin mo ang aming mga panalangin, alaala sa Kanya na laging nabubuhay upang mamagitan para sa amin. Siya na yung mananatamang tagapagligtas na sa Yesu Kristo. Amen. Magsitayo po ang lahat. Mga kapatid, tayong katawan ni Kristo sa pamamagitan ng isang Espiritu, tayong lahat ay pinag-iisang katawan ng tayo ibigyan. Panatilihin natin ang pagkakaisa ng lutong Espiritu sa tigis ng kapayapaan. Lagi nawang sumainyo ang kapayapaan ng ating Panginoon. At sinayin. Magpatid po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace be with you. 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 Ibigay sa Panginoon ang karangalan na harap at sa kanyang pangalan magdala ng alay at pumaroon sa kanyang harapan. Magsiupo po ang lahat.
Itaas po natin ang ating mga alay at tayo po yung nalangin. Maway Diyos, ipinagkaloob mo sa amin ang lahat ng bagay. Sa iyong kasganan ay binigay mo ang lahat ng aming mga pangailangan. Kami ngayon magbububahan ng lingkod ay nag-aalay sa iyo. Pagkagitan ng aming pagkanaw na pagkakao Sa lahat ng iyong tawaan. Amen. Itaas po natin ang ating alay. Tayo nalangin para sa tinapay, walang hanggang Diyos, pinatubo mo ang puti at mula rito ginawa namin ang tinapay nito. Iniaalay namin ito sa iyo upang sa amin naging tinapay ng buhay. Ipagkaloob mo sa amin ang ating kapito at ang Pagbuklod sa bigkis ng pag-iigan. Amen. Tayo po'y nalangin para sa alak, magapangyarihan ng Diyos na nabin mo ang alak na ito na aming ginawa mula sa iyong mga kaloob. Ito na naway ang aming uling espiritual upang kaligtasan kami ito ay mapagsilan ng pagkakaroon sa paglilingkod sa iyo. Amen.
Panginoong Diyos, pasalamat para sa lahat ng biyaya na pinag-iwan mo sa atin. Yung din po sa lahat na nag-iisa sa pagdiriwang ng Banal Misa. Naway patuloy na ibuhos ng Panginoong Diyos sa bawat isa sa inyo ang kanyang pagpapalat biyaya at pagdiriwang ng Panginoon ang ating mga panalangin na iniaalay natin sa Kanya. Ganun din po sa lahat na magpasalamat, lalo-lalo na sa lahat ng mga nagdiriwang at magdiriwang panagaling mga karawan, lalo-lalo na kina Richard Magsama, Celeste J. Gonzalez, Marilo Pastrana, Sabrina Ali Nebres, at ganun din po kay Rican Villavicencio. Naway patuloy nawa kayong pagkalooban ng marami karawang kaarawan sa inyong buhay. Ganun din po sa pagdiriwang ng Banal na Misa, isama din po natin ang nagpasalamat, lalo-lalo ng sponsor sa umagang ito, Consejo, itong ating parokya na ganun nating nag-awa. Naway tulungan tayo ng Panginoong Diyos upang mapangasiwaan sa paunlad natin ang misyon ng parokya nito. At yun po sa Banal na Misa, ito inialay din po natin ito para sa ating mga kapatid na may mga karamdaman. Tulungan po natin sila sa makita ng ating mga nalagay-isang panalangin upang sila ay patuloy na palakasin ng Panginoong Diyos at patatagin sa lahat ng mga pagsubok na ngayon ay kanilang kinakaharap. Lalong-lalo na sa ating mga kapatid na sina Maylin Villavicencio, Rodes Salotes, Father Edwin Dolores Recania, Ana Maripa, at din po kay Evelyn Calcan. Manalangin tayo mga kapatid upang ating hangin marapat sa Diyos amang makapangirin. Kagapin nawa ng Panginoon ating hari sa inupupulit, kalulahating kanyang pangalan, sa ating ikabubuti at tutuloy ng Iglesia. Kagandahang loob ng Panginoon ay mananatiling walang hanggang sa mga may takot sa Kanya at ang Kanyang pagkamatuloy sa salisa aling lahi. Sa mga susunod, sa kanyang bigay, at namalalang sumunod sa kanyang kautusan. Itinatag ng Panginoon ang Kanyang lukslookan sa langit at ang Kanyang paghahari ay sumasaklap sa lahat. Purihin niyo ang Panginoon, kayong lahat niyong mga anghel, kayong malakas ang kapangyarihan, na tumatalima sa kanyang mga salita. Purihin niyo ang Panginoon, kayong lahat niyang mga hukbo, kayong mga lingkod niya na sumusunod sa kanyang kalooban. Purihin niyo ang Panginoon, kayong lahat niyang mga gawa, sa lahat ng takot niyong nasasaktan, purihin ang Panginoon. Ang Panginoon ay sumainyo. Masumain rin. Itaas ang inyong mga puso. Ilatas namin sa Panginoon. Magpasalamat tayo sa ating Panginoong Diyos. Salamat na siya ating pasalamatan at purihin. Tunay na
tungkulin at kaligayahan. Lagi at saan man magpasalamat sa iyo, O Panginoon banal lamang, makapangyarihan at walang hanggang Diyos. Kaya nga, kasama ng mga anghel at mga arkanghel, at ang lahat ng kalipunan ng langit, kung kagalakan namin ipinapahayag ang iyong kaluwalhatian. Laging nagpupuri sa iyo at nagsasabi, Magsilibol po ang lahat. lahat ng kalawalatian ay sa Diyos o kapangyarihan ng mga kailangan. Nang dahil sa iyong pag-ibig at kaawaan ay pinagkaloob mo ang iyong buktong na anak na si Heso Kristo na maging tao na tulad namin. At danasin niyang mamatay sa krus para sa aming katubusan. Doon ay kanyang ginawa sa pamamagitan ng minsang pag-aalay ng kanyang sarili, ang isang buo at pinagnahain para sa buong sanlibutan. At kanyang ipinatag at iniutos sa amin na ipagpatuloy isang pagulitas kanyang mahalagang kamatayan at hain hanggang sa huli niyang pagdating. Sapagkat ng gabing siya'y ipinagkanalo, ay kumuha siya ng tinapay. At nang siya magpasalamat sa iyo, ito'y kanyang piniraso at ibinigay sa kanyang mga alagad at sinabi, kunin, kanin, ito ay katawan na pinagkaloob ko sa iyo. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Matapos ang hapunan ay kinuha niya ang katas. At nang siya magpasalamat, ito'y kanyang ibinigay sa kanila at sinabi, inumin ninyo ito, kayong lahat. Sapagkat ito ang tubo ng bakit ipanay pinupuhos ko para sa inyo at para sa marami. Sa pagkatawad ng inyong mga kasalanan kailanman at inumin ninyo ito ay gawin sa pag-alaala sa akin. Magsitayin po ang lahat para sa aklamasyon. Kaya sabay-sabay po natin ipahayag ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay muling nabuhay, si Kristo ay muling darating.
Panginoon at Amang Magalangin, ginagalak namin ang iyong mga banglingkod at palaalang iniutos ng iyong anak. Sa aming pagwitas, kanyang pinagpalak at makasakit ng halagang kamatayan. Sa kanyang makapangyarihang pagkabuhay na muli at maluwalhating pag-akyat sa langit. At sa aming paghihintay sa kanyang maluwalhating pagbabalik, ay aming inialay sa iyo itong tinapay ng buhay at itong kalis ng kaligtasan. At kasama ng mga handog na ito, inialay namin ang aming mga sarili, na isinasamo namin sa iyo, tatagapin sa mga langit na altar itong aming haing papuri at panasalamat. Butihin Ama, sa kapangyarihan ng iyong Espiritu Santo, ay pagpalain mo at pakapadalin mo itong tinapay at alak, upang para sa amin ay maging kamahal-mahalang katawan at dugo ng iyong anak na sa Yesu Kristo. Ang lahat nawa at kaanggap ng banal na komunyong ito ay mapuspos sa iyong biyaya at pakalangit na pagpapala, at maging kaisang katawan niya upang siya'y manahan sa amin at kami sa kanya. At bagamat kami hindi karapat-dapat ang alay ng aming hain, ngayon may sinasamo namin sa iyo at tanggapin ito aming tungkulin paglilingkod. Magsinahod po ang lahat. Sa pamamagitan ng Yesu Kristo na ating Panginoon, sa pamamagitan niya at kasama niya at sa Kanya, nakaisa ng Espiritu Santo, ang lahat ng karangalan at kaluwalhatian ay sa iyo, o Amang makapangyarihan, ngayon at magpakailanman. Magsitayo po ang lahat. At tulad ng itinuro sa amin ng ating tagapagligtas ng Yesu Kristo kalilimutan.
Sama namin sa iyo, iligtas kami sa lahat ng masama. At ipagkaloob sa amin ang iyong kapayapaan sa panahon namin. Sa tulong ng iyong awa, ilayo kami sa pagkasala at iligtas sa ligaya. Sa pamamagitan ng iyong anak na sa Yeso Cristo ang aming Panginoon, na nabubuhay, naghaharing kasama mo at nag-Espiritu Santo, isang Diyos, ngayon magpapayagman. Amen. Cordero de Dios, que traes Maawa ka sa amin. Cordero de Dios, que traes Maawa ka sa amin. Isalot mo sa amin ang kapayapaan. Sabay-sabay po tayo naman. Dumutulog kami sa iyong mapagkaway, Panginoon. Ay hindi nagtitiwala sa sarili naming pagkakatuloy, kundi sa iyong maraming dakilang awa. Hindi kami dapat na mahulog sa mga hukong sa ilalim ng lupa, sapagat ka sa iyo ang pagkakawin. Ipagkaloob mo sa amin kung kayong muling Panginoon, na aming katapilang katawan ng mga anak na sa Yeso Kristo, at hindi ng kanyang dugo, upang kami nakilalakas din bago ng kanyang buhay, ay naman sa kanya siya sa amin, magpakailanman. Amen. Mga kapatid ng mga kaloob ng Diyos para sa bayan ng Diyos. Punin ninyo ang mga ito sa palaalang ibinigay ni Kristo ang kanyang sarili para sa inyo. At tanggapin niyo siya sa inyong mga puso sa pamamagitan ng pananampalataya ng may kasalanan. Ang katawan at dugo ni Kristo. Amen. Magsiupo po ang lahat.
Magsitayo po ang lahat para sa panalangin. Ang Panginoon ay sumayin. At sumainuri. Tayo po'y manalangin. Makapangyarihan at walang ng Diyos. Pinasasalamatan Pinasasalamatan kita ka namin. sapagkat kami pinakain ng pagkain spiritual, ang kamanahalang katawan at tugon ng aming pinakapagligtas na sa Yesu Cristo. At sa mga banal na misteryo ito, ay tiniyak mo na kami mabuhay na bahagi ng katawan ng iyong anak at mga pagmamahal ng kanyang walang hanggang kaharian. Ngayon ay sumo kami upang kailangan at pagkulong iniatas mo sa amin upang ikaw ay higit ang likuran ng aming kapwa bilang matapat na saksi ni Kristo aming Panginoon sa Kanya, sa iyo, sa Espiritu Santo, ang lahat ng karangalan at kalawalatian ngayon magpakailanman. Amen. Magsinuhod po ang lahat para sa pagbabasmas. Ang kapayapaan ng Diyos na di malirik ng buong pangunaw, matatag na ingatan kayo sa kaalaman at pag-ibig sa Diyos at sa kanyang anak na sa Yesu Cristo na ating Panginoon. At ang Bapa ng mga pangyari ng Diyos, ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo, naway sumainyo lagit manatili sa inyo, ngayon magpakailanman. Amen. Magsiupo po ang lahat. Muli magandang umaga po sa ating lahat mga kapatid. Gusto ko lang po ipaalam sa lahat na mamayang hapon, alas 3, may misa din po tayo dito para sa katapusan ng Flores. Suportahan po natin mga nanay, mga tatay, yung magandang bilang mamaya na magsagala. Alas 3 po yung misa dito. Pagkatapos po ng misa ay ang pagsagala po. Pagkatapos po ng pagsagala ay ang huling alay po para ang huling alay ng mga bulaklak para kay Birhing Maria. Ang ating sagala po ay simula dito hanggang dyan sa Sampalukan, tapos balik naman dito sa may unahan ng konti ng Barangay ay balik na din po dito, tapos para sa pag-aalay ng bulaklak. Kaya mga nanay, asahan ko po yung inyong suporta mamaya sa lahat ng mga gawain sa simbahan. Kaya sana tayo lahat ay mag-iisa sa pagdiriwang ng katapusan ng Flores de Mayo sa pangunguna po ng ating hermano at hermana sa taon na ito. Ganun din po, gusto ko din po ipaalam sa lahat ng mga kabataan na sa darating po na Sabado ay meron po tayong youth fellowship. Magkaroon po ng team building. Dito lang po tayo sa loob ng simbahan sa lahat ng mga kabataan. Magkaroon po tayo ng team building, tapos magbigay din po yung input si Father Segundino Casel. Then fellowship, doon po para sa pagpatibay po ng samahan ng mga kabataan. Kaya sa lahat ng mga nanay, Sabado po yun, huwag niyong pigilan yung anak ninyo na maglaba para sa what else. It's a size na yun ay sa Lunes ay pasukan na yun. Kaya